Gandang araw o gabi mga kaibigan. Siguro nabalitaan nyo na to na may isang vlogger na namatay. Dahil itong vlogger na ito ay walang tigil sa kakadada o ganon. Banat lang ng banat. Di niya inisip na may masasaktan siyang mga tao. Kaya ang nangyari nito, pinapatahimik. Kaya tayo mga kaibigan, mag-ingat-ingat po tayo sa ating pananalita. At kung may Biblia tayo, tingnan natin sa Biblia ang sasabihin ni Brother Eli na lagi ka lang nagsasalita ng hindi maganda, ang mangyari madali ka talaga sa mga taong nasaktan mo o pinapatungkulan mo na hindi magandang pananalita. Kaya para di na tayo magtagal mga kaibigan, sana maunawaan nyo tungkol sa mga sinasabi sa Biblia. At ito na po, pakinggan na natin para matutunan o may matutunan tayo. Ito na po, ipi-play ko na. Isang tatapot ang dilay at ang dilay isang apoy. Tanyo, apoy yan eh. Pagka kayang lalusin yan, lalalusin yan. Uubusin yan ang pwedeng masunog. Ang dilay isang apoy. Ang sanlibutan, Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. bago natin ituloy kapatid na Willie, no? Yung sinabi dyan na pinagniningas ng gulong ng katalagahan. Ang dilay pinagniningas ng impyerno, nakakahawa sa buong katawan. Sabi ko sa inyo kanina, yung puso nakakahawa sa iba. Hindi lang naman nakakahawa sa katawan. Bawa, para maintindihan nyo. Sabi nung aaway yung babae at saka yung lalaki, mag-asawa, kaaway. Tumigil-tigil ka na. Malapit mo na ako mainis. Sabi nung lalaki, daktak ng daktak si babae. Talaga, hindi mo na ako mahal, walang iya ka. Ang sabi mo nung araw, ako lang ang mamahalin mo, walang iya ka. Dadadal na yung mga babae. Ay, dadadal. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka eh. Bibirahan kita. Sabi nung lalaki, ano may sabing bibirahan? Dila. Hindi ba dila? Eh, ayaw tumigil. Naihawa na yung katawan. Ay tumigil yung babae, pinirahan nga. Pinirahan, nahawa kamay. Yung sinabi nung dila, ginawa nga nung kamay. Pag hindi ka tumigil, babariling kita. Sabi nung nag-aawa, nag-akikipag-away. Eh ayaw tumigil. O, di ba mga kaibigan? O, anong nangyari sa babae? Talagang sa kanyang ganon na tuloy siya sa mga taong hindi nagustuhan ang sinasabi niya. At ituloy natin ang pakikinig. Yung kaaway. Kinuha yung baril. Pinaril nga. Totoo ba ang sabi ng Diyos? Ang dila nakakahawa sa buong katawan. Naihahawa ka. Yung dila mo. Iyan ay isang apoy. Lalaganap yan. Gaano ang kapangyarihan ng apoy na yan? Ba't tuloy natin ang basa? Tuloy. At pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Nagbibigay halimbawa si Santiago. Gaano kalaking gubat ang napag-aalab ng isang lubhang maliit na apoy.
Minsan yung mga forest fire sa Amerika at saka sa Africa, biro mo buong kagubatan na susunog. Alam nyo, ang dahilan ko minsan, isang sigarilyo. May nagtapo ng upos na sigarilyo, yung damo tuyo na. Nako, malalalos yun. Kaya kung magkaroon ng forest fire sa iba't ibang panig ng mundo, talagang devastating ang tawag nila. Nakawawasak ng mga gubat. Yung maliit na apoy ng sigarilyo, nakasisira ng isang malaking gubat. Sabi ni Santiago, tignan nyo kung gaano kalaking gubat ang napagniningas ng lubhang maliit na apoy. Ang dilay isang apoy. Kita nyo? Malaki nagagawa niyan dila. Nakakaano yan? Nakakahawa yan ng marami. Katawan na ihahawa iba. Dahil sa dila nagkakahamunan pare, para ka nakakalalaki. Ba't ano ba gusto mo? Ikaw, ano gusto mo? Aba, poporma ka ha? Bakit? Sige. Ayan, dila nagtatrabaho dyan Yung dalawang pipi at dalawang bingi at dalawang bulag, hindi mag-aawa yun. Saan kayo nakita? Pipi, bingit, bulag, nagbabag. Hindi pwedeng maggirian yun, hindi pwedeng magsigawan yun Kahit mag-aarti yung isa bulag naman, hindi mo nakikita nung kabila Lalaki ba away noon? Hindi naman naririnig no isa't bigi. Mag-aaway ba yun? Pero pag gumagana yung dila, malaking awa yan. Di ba? Talagang nakasulat sa Biblia na itong dila natin delikado kung ginamit natin sa mga paninira. Kaya sa mga kaibigan ko, sumunod tayo sa Diyos at tandaan tayo sa pananalita. Iwasan nating makasakit ng kapwa at tuloy pa natin sa pakikinig. I-play natin. Patayan yan. Kuminsan, barabarangay yan Di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag na civil war? Gera ng lahi sa kapwa niya kalahi. Gera ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, galing yan sa dila. Dahil sa mga daldalan, mga salitang masasama na kapag-uudyok ng kasamaan. Pakinggan nyo sa 15 ng Kawikaan. Basa. Ang malubay na sagot ay nakababawi ng poot. Datapwa. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Yung mabigat na salita, humihila ng galit yun. Pagka mabigat ang salitang sinasabi ng dila, nakakagalit yun. Talagang makikipagpatayan ka dahil sa sinasabi ng dila Kaya ang dila mag-isip kayo mga kapatid Ang kamay, nakakapatay. Tama? Nananampal. Tama? Nanghihipo. Tama? Ang ipinanghihipo, kamay, hindi naman paa Di ba? Meron nang gumagamit ng paa, pambihira lang yun. Pero wala ka makitang binatang pinaayon dalaga. Hindi naman pwede yun. Siyempre, kinakamay yun. Magbilang kayo. Ang nagagawang masama ng kamay, nananampal, nananakit, nanununtok, pumapatay, nanghihipo. 4 lang 3. Konti lang nagagawa ng kamay. Diba? Ang dila, bilangin nyo. Nakakapagpagalit. Humihila ng galit yan Nagsisinungaling. Tama? Nandadaya. Tama? Nanghahamak. Tama? Nagmumura. Tama? Ilan na? Yung nangyari sa
panay mura yun sa ano eh. Dapat may respeto siya sa busy. Hindi magandang ginawa niya eh. Kaya iwas-iwasan na po nating mumurahin yung busy ng gobyerno natin. At tuloy muna natin sa pakikinig. 5 na eh. Alam niyo pa kung ano pa ibang nagagawa ng dila? Nagkukunwari. Kunyari, mahal ka, di naman pala. Maraming nagagawa ang dila. Ang dila, nakapag-uutos sa kapwa na gumawa ng masama. Patayin mo yon, bibigyan kita 1,000. Kita nyo, narinig nyo mga kaibigan, dahil sa panay daldal din na hindi maganda, may nabaril tayong Pilipino na vlogger. At ituloy muna natin sa pakikinig. Kaya, yung ginagawa ng dila, matatalo niya yung nagagawa ng pae. Nung kamay, nung mata, ang mata na anong nagagawa? Nanlilisik. Alam mo, lalamon ng tao. Isa. Namboboso. Diba? Maliliit na butas. Ako nagtitiyaga. May nagagawang masama yun eh. Ito naman, may nagagawa rin to. Nakikinig ng chismis. Ha? Nakikinig ng kung ano-ano pinag-uusapan tapos idadaldal sa iba. Pero konti lang nagagawa niya. Pero ang dila, pag siyang gumawa, nakakapatayan eh. Kala nyo, dila, kala mo kamay lang papatay, pati dila nakakapatay. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Kawikaan, Jis 11 at 9. Oh, sige. Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapwa. Oh, yung bibig ng masama nakakapatay sa kapwa. Bakit? Sapagkat Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. kita nyo, tutok. Kita nyo mga kaibigan, talagang kamatayan talaga kung panay daldal. Wala namang basehan, walang ebidensya. Kaya dandahan lang po tayo mga nakikinig ngayon sa ginawa kong video, reaksyon, at patuloy po tayo. Oh, hindi. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Tanyo, yan ang masasamang nagagawa ng dila. Yung kamatayan, nakagawa ng dila yan, nakakapatayan. Tingnan niyo yung West. Pag sinabi ng hukom, hinahatulang kita ng kamatayan sa silya elektrika. O, ang nagsalita yung dila ng West. Mamamatay yun. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Diba, hinatulan ng West, mamatay. Nagustuhan naman ng presidente patawarin. Alas 3 ng hapon, bibitayin eh. Isuswitch yung silya elektrika eh. -5 para alas 3. Tumawag ang presidente sa Muntinlupa eh. Itigil ang eksekusyon. Dila rin yun. Hindi namatay. Kaya tama yung sabi ng Diyos eh. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Dila. Pero pagtataka ka, alam niyo kung ba't ka magtataka? Maliit lang naman yung dila. Ang laki-laki ng nagagawa. O, di ba? Pakinggan niyo kung gaano kaliit ang dila. Basa. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap. Maliit eh. Ang liit lang. Kala nyo, malaki pa nga yung palad mo eh. Wala pa akong nakitang tao, ganito kalapad ang dila. Maliit lang. Nakakita na kayo ng dila, gapa? Wala. Kaya nga yung palitaw, Auskeng Kapampangan, yung palitaw, dila-dila eh. Malati mo. At 20 ngayon eh, mga lati. Maliit ang dila. Pero ano
sabi ng Biblia doon sa maliit na dila? Tuloy. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Maliit lang yung dila pero nakakapagpalalo ng malalaking bagay. Great things comes out of a small tongue.